po yung title ng ating study ngayon. Ang oras natin is 7:00. So, the danger of spiritualism. So dito, iisa-isahin natin ang mga, hindi naman natin madidetalye ito mga kapatid, pero mga iilan lang sa mga bagay na importante na dapat nating malaman kung ano ang magiging papel ng spiritualism sa huling panahon bago magsandelo. Dito natin maunawaan mga kapatid na dahil sa spiritualism, ang sandelo ay mangyayari. Malaki ang papel ng spiritualism mga kapatid na aral sa darating na sandelo, no? Kasi siya ang magiging sulsul o siya ang magsusulsul, no, sa Protestant America upang magkaroon ng sandelo, no? Ulitin ko, ang spiritualism mga kapatid na aral ang siyang magsusulsul, no, sa Protestant America kung bakit magkakaroon ng sandelo at kung bakit magkakaroon or mabubuo ang tinatawag na image of the beast, no? So, talata nating unang mabubuksan is Matthew 24:24. For there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders. Mahina ang boses. Sandali lang ha. Ayusin ko lang. Microphone. Hindi yata na pa. Okay, hello. Malakas na mga kapatid. So, okay na. Okay, ulitin natin, Matthew 24:24, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Okay. Ano ang purpose, bakit lalabas itong false Christ and false prophets mga kapatid? At ano ang purpose, bakit siya magpapakita ng malaking mga palatandaan at mga kababalaghan? Sino ang target nito? Yun bang taga-sanlibutan? Hindi po. Ang target po nito is ang bayan ng Panginoong Diyos, yung kanyang pinili na. Kasi ang taga-sanlibutan kanya na eh. So gagawa na lang siya ng isang bagay na hindi niya pa nagagawa mga kapatid para masilo yung bayan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga kababalaghan. So ito yung tignan natin mga kapatid para mahanda tayo. Okay? So tandaan natin, itong mga false Christ and false prophets ay lalabas at saka mga great signs and wonders para ma-deceive ang mga pinili na bayan ng Panginoong Diyos. Okay. So, tandaan natin to kasi baka ngayon pa lang mga kapatid, na-deceive na tayo. Okay? Kaya kung hindi man tayo ngayon na-deceive na mga kapatid, darating ang panahon sa iba't ibang paraan ng kaaway sa pamamagitan nitong mga ibinasa natin, madi-deceive, no? Ang isa, wag nawang mangyari. So, kaya dapat nating pag-aralan ito. Okay. So, ibabahagi ko ito mga kapatid, itong salaysay mula sa aklat na Thoughts on Daniel and Revelation. Somewhere ito nasa 400 something. Hindi ko kasi nalagay dito yung page. So, anyway, ang comment nito ay doon sa binasa natin, no, na talata. So sabi rito, the Savior predicting events to occur just before His second coming says, for there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Okay? So, merong prediction or hula ang ating Panginoong Hesus bago siya dumating, lalabas itong mga false Christ and false prophets, mga kapatid, na magpapakita ng mga iba-ibang tanda at mga kababalaghan. Here again, are wonders foretold, wrought for the purpose of deception. Gagawa ng mga kababalaghan. Ang purpose ay pandaraya. So powerful, sabi dito mga kapatid. So powerful. At dahil ito ay so powerful, ano ang magiging effect? At kanino ito
naka-point, no? Sabi rito, that were it possible, even the very elect would be deceived by them. See that? So, wag tayong kumpiyansa mga kapatid sa ngayon. Dahil merong nakahandang pamamaraan ang kaaway para ma-deceive, maski na yung mga pinili pa lang. Okay? Hindi man tayo na-deceive mga kapatid sa pamamagitan ng aral, pero baka sa pamamagitan ng mga kababalaghan at tanda, tayo ay sumurrender at maniwala. Diba? So thus we have a prophecy according sa aklat na ito, and there are many others. No? So sa pamamagitan yan, meron tayong prophecy at marami pang iba. Setting forth the development in the last days of a wonder-working power manifested to a startling and unprecedented degree in the interest of falsehood and error. Para lang talaga sa falsehood and error mga kapatid. Maraming mga kababalaghan ang gagawin, no? Na mga unprecedented para lang talaga itong dito sa falsehood and error. Upang ano? Upang ma-deceive even the very elect. The earthly government with which it was to be specially connected is that represented by the two-horned beast or false prophet, no? Yung two-horned beast mga kapatid or false prophet. So kung mababasa ninyo, kung meron tayong mababasa sa aklat ng Revelation sa katagang false prophet, ang ibig sabihin niyan, yun ay ang Amerika, no? Two-horned beast or false prophet. Yan. So the agency lying back of the outward manifestation was to be satanic, the spirit of devils. Okay. Ang ahensya sa likod nito mga kapatid ay satanic, the spirit of devils. Ahensya sa likod ng false prophet. The prophecy calls for such a work as this in America at the present time. Gumagawa na, no? Ang false prophet or spirit of devils na ito, panahon pa lang nila mga kapatid, aktibo na siya. Do we behold anything like it? Nakikita ba natin? Read the answer in the lamentation of the prophet. Woe to inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Stand aghast, O earth, tremble ye people, but be not deceived. The huge specter of evil confronts us as the prophet declared. No? So, ano ang mababasa mga kapatid sa Revelation 12:12, kung hindi ako nagkamali ito? Sabi dito, sa aba ng mga nananahan sa lupa at sa karagatan, dahil ang diablo ay bumaba, taglay ang malaking galit, sapagkat alam niya na ang kanyang panahon ay maiksi na lang. No? So, ang kaaway mga kapatid, aware siya na napakaiksi na lang kanyang panahon. Pero tayo mga kapatid na bayan ng Diyos is nagkikikilos na para bang wala pang napakahaba pa ng panahon. Dapat, sabi rito, manginig tayo. Huwag tayong madaya, sabi rito. The huge specter of evil confronts us na merong napakalaking specter of evil mga kapatid na humaharap sa atin. Katulad ng sinasabi ng Prophet John. Satan is loosed, pinakawalan si Satan. From the depth of Tartarus, myriads of demons swarm over the land. Myriads mga kapatid, meaning napakaraming mga demonyo, no? Swarm over the land. Pag sinabing swarm mga kapatid, imagine natin pag umatake yung mga locust. Yung locust mga kapatid, pag umatake sa ating mga palayan, sa ating mga pananim, pag umalis yung locust na yan, ubos ang pananim. Myriads of demons, dyan siya inihalintulad yung mga demonyo na pinakawalan sa buong sanlibutan mga kapatid. Myriads, sabi rito. The prince of darkness manifests himself as never before, and throwing over his work a would-be heavenly garb, he calls it spiritualism. No?
Ang prinsipe ng kadiliman ay nagpapahayag nahahayag nahahayag or nagpapakita na siya sa kanyang sarili mga kapatid as never before na hindi pa nangyayari. Okay? Hindi niya pa na ginagawa itong mga bagay na ginagawa niya ngayon. Okay? At itong gawain na ito mga kapatid, a work, sabi rito, would be heavenly garb. Ibig sabihin, sa tingin natin o sa tingin ng sangkatauhan, parang relihiyon, parang parang para bang anghel ng liwanag. Ayan. Pero ang tawag pala dito ay spiritualism. Parang anghel na liwanag, kung siya ay magpahayag, no, pinapahayag niya sarili niya, pinapakita niya sarili niya na para bang anghel ng liwanag. Pero ito pala mga kapatid ay spiritualism. Kaya bantayan natin yung ating sarili mga kapatid. Bantay talaga tayo. Baka kasi nadaya na tayo, no? Merong mga bagay na akala natin is okay lang pero ang kaaway na pala yun. Okay. Sabi pa rito mga kapatid, same book, Thoughts on Daniel and Revelation 5:44. Spiritualism answers accurately to the prophecy in the exhibition of great signs and wonders. Ito ay based sa Revelation 13 to 15. Itong great signs and wonders mga kapatid. Ibig sabihin, based sa Revelation 13 verses 13 to 15, walang ibang tinutukoy sa mga talatang yon na gumagawa ng mga kababalaghan kundi ang spiritualism. Okay? Siya ang fulfillment ng sinasabi doon na wonders at saka signs, miracle working, no? Great signs and wonders. Siya ang tinutukoy doon sa Revelation chapter 13 verses 13 to 15. Among its many achievements, this may be mentioned. No, sa mga achievements, mga nagawa or pag sinabing achievements is yung bang talagang natupad niya na successfully. Okay? Ang mga nagawa na ng spiritualism mga kapatid successfully is itong mga ito. Various articles have been transported from place to place by spirits alone. Okay? Various articles doon mga kapatid, ibig sabihin mga gamit. Kung may mapapansin tayo mga kapatid ng mga kababalaghan, yung bang nililipat-lipat ang mga bagay-bagay sa iba't ibang lugar, katulad nito halimbawa mga kapatid, may papakita ako sa inyo ha. Yan. Katulad halimbawa niyan. Yan. Halimbawa lang mga kapatid. Mga magic, no? Na para bang hindi natin pinapansin, pero actually para bang sinasabi natin palabas lang yan, no? Although totoo naman mga kapatid na pinapakita lagi siya sa palabas. Pero gustong-gusto natin. Pero in reality, totoo itong nangyayari sa palibot natin ngayon, no? So, mga manifestation ng mga kababalaghan mga kapatid na pinapakita para bang pinoprogram yung utak natin ngayon sa pamagitan ng mga palabas, no? At gaano tayo, yung ganadong-ganado tayong manood. Namamangha pa tayo. Tuwang-tuwa pa tayo, nai-enjoy tayo, nai-entertain tayo mga kapatid. No? Ayan pa. Nai-entertain tayo sa mga bagay na ito. Okay? Yan. So, ayan. Bakit ko pinakita yon? Various articles have been transported from place to place by spirits alone. Beautiful music has been produced independently of human agency with and without an aid of visible instruments. Hindi ko pa na-witness itong mga bagay na ito mga kapatid. Mga beautiful music now. Nakaka-captivate ng mga utak ng tao mga kapatid, independent of human agency. And then, sabi pa rito mga kapatid, with and without the aid of visible instruments. Anong klaseng mga music ito mga kapatid? Willing-willy pa naman tayo nito. Diba? Worldly music. Ayan. Sino kaya ang mahilig sa worldly music pa rito? Ayan. Hindi natin namalayan mga kapatid na yung mga music na pinapanood natin is gawa na ng mga demonyo yon. Nabasa nyo yung Nabasa nyo yung mahina?
Nabasa niyo yung ano mga kapatid, yung ah Alberto Rivera, yung gawa ng Chick Publication, na yung merong isang pastor na yung kanyang misyon is doon sa mga black people, mga kapatid. Umuwi siya sa kanila. Pag uwi niya, nagbitbit siya ng klase ng music, mga kapatid, religious music, pero rock. Nagulat ngayon yung mga black. Sabi ng mga native doon, mga kapatid, bakit niyo po pinapatugtog yan, ganyang klaseng tugtog? Kasi yung ganyang klaseng tugtog, yan ang paraan namin sa pag-worship kay Satan noon nung hindi pa kami naging Christian. Di ba? So, baka nawiwili po tayo sa mga ganyang klaseng mga music, mga kapatid. Kahit sabihin nating religious music yan siya, pero rock naman. How much more sa mga rock music or music, mga kapatid, na kahit hindi rock, pero willing-willy tayo sa mga worldly music na ito, hindi natin alam na ito pala ay gawa na ni Satan. According sa music form na or sa comic form na babasahin na yun ng mga kapatid na pinablis ng Chick Publication, before sila nagpapalabas ng mga music, inaalay muna nila ito kay Satan. Kaya tandaan natin, lahat ng mga sumisikat na awitin na worldly music, mga kapatid, maaring yan ay inalay kay Satan. So, i-refer ko kayo sa ano na yon, sa published ng Chick Publication na yon, kung gaano ka nakakatakot yung mga worldly music na yan, mga kapatid. Maaring yan ay inano na ni Satan, kay Satan, inalay, and then pati yung very elect is nawilin rin sa pakikinig. Di ba? So na-deceive na ang very elect, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga music. Tandaan po natin yan. Yan ay gawa ng spiritualism. Hindi lang natin alam. Okay? Many well-attested cases of healing have been presented. No? Halimbawa ito, mga kapatid, ha, baka sabihin natin na ito ay daya. Ayan, mga kapatid. Isang bata yan na hindi nakapaglalakad. Nung siya ay nung siya ay pinag-pray over ng pastor na ito na gumagawa ng miracle healing, mga kapatid, yung bata ay nakakapaglakad. Okay? Tignan niyo, mga kapatid. Mga kapatid, ha? Baka kasi isipin natin na lahat ng mga gumagawa ng mga miracle healing, mga kapatid, is pandaraya lahat. Tandaan natin, buhay si Satan. No? Buhay si Satan, mga kapatid, at maaring ang iba is nandaraya, no? Pero pandaraya lang yun, mga kapatid. Pero hindi lahat ng ng mga ganyang klaseng mga tanawin ay puro pandaraya, dahil meron totoo talaga diyan, kasi yan ang sinasabi ng kasulatan. Persons have been carried through the air by the spirits in the presence of many others, no? Isang tao carried through the air by the spirits, binubuhat ng mga espiritu, mga kapatid, in the presence of many others. Tapos pinoprogram-program yung utak natin, mga kapatid, kay Superman, kay sino pa ba yung mga taong lumilipad sa palabas at hangang-hanga tayo, di ba? Pinoprogram tayo diyan. Okay? So tables have been suspended in the air with several persons upon them, and finally spirits have been presented themselves in bodily form and talk with an audible voice. Naalala ko, present truth believer, mga kapatid. Present truth believer yan, ha? Namatay yung asawa niyang lalaki. Yung asawa niyang lalaki, mga kapatid, namatay dahil sa bisyo, inom, alak, lahat ng mga vices. Namatay siya ngayon, sabi niya ngayon, nung siya ay anong tawag diyan sa patay kapag nagbibigay ng mga last word. Sabi niya sa asawa niya na namatay sa vices, see you in heaven. Pero namatay sa vice yun, mga kapatid, ha? Ay kaya kinagabihan nung matulog na siya mag-isa, mga kapatid,
mayroong umupo sa kanyang paanan at nung siya magising, yung asawa niya nakaupo. Pero nilibing na, kalilibing lang namin mga kapatid. Ayan. Kasi, kaya present truth yun mga kapatid ha. Kaya maging maingat tayo sa ating mga pinaniniwalaan. Baka madaya tayo. Mga kabataan, mahilig sa ganito. Kapangyarihan, kapangyarihan. Ayan. Mga games hanggang ngayon, marami pa ako na-witness na mga tao o mga kabataan na nanonood o nag-games na may mga nagpapalabas ng kapangyarihan sa kanilang no mga nilalaro. Pinapatay yung kalaban, gigil na gigil. Kung maaari, nagmumura pa. Mga present truth ng mga kabataan yan. Okay? So, ingat tayo mga kapatid. Ano ang epekto nitong spiritualism na ito? Through spiritualism, Satan appears as a benefactor of the race. Parang katulad ganyan ng mga kapatid. Healing the diseases of the people. Ba? Great Controversy 589 yan mga kapatid. No? Si Satanas ay nagpapagaling ng mga may sakit na mga tao. Para bang napakabait ni Satanas mga kapatid. Di ba? And professing to present a new and more exalted system of religious faith. Kanina, sino bang sinisigaw ng taong pastor na yon? In Jesus' name. Diba? Para ma-heal daw yung bata na yon. Nakapaglakad yung bata, mga kapatid. No? So, yan ang ginagawa ni Satan ngayon. Professing to present a new and more exalted system of religious faith. But at the same time, he works as a destroyer. No? Kunwari, mga kapatid, siya nagpapagaling ng mga may sakit, pero sa kabila noon, marami siyang pinatay. His temptations are leading multitudes to ruin. Ano mga temptations, mga kapatid? Alak, drugs, no? Sigarilyo, mga pagkaing pinagbabawal, ba? Mga pagkaing nakamamatay, nakapanghina sa katawan, mga inumin na nagdudulot ng mga sakit. Lahat yan ay gawa ni Satan. Intemperance dethrones reason. Hindi pag pinagsabihan mo hindi na nakakaintindi kasi dahil sa intemperance. Okay? Sensual indulgence, strife, madaling magalit kasi dahil sa pagka-intemperate, and bloodshed follow. Yung mga tao ngayon mga kapatid, madali nilang magbuhat ng kamay at saktan yung kapwa hanggang to the point na pumapatay na. Bakit? Dahil sa intemperance, mga temptation ni Satan na nagdadala sa karamihan sa kapahamakan. Satan delights in war. No? Yung mga nangyayaring digmaan ngayon mga kapatid, si Satanas is talagang tuwang-tuwa, for it excites the worst passion of the soul, unto then sweeps into eternity its victims steeped in vice and blood. Anong ginagawa ngayon mga kapatid ng bawat bansa, lalong-lalo na na-engage sa war ngayon? Imbento ng mga warfare, no? Mga armaments na mas high-tech para sila ay mangingibabaw sa pagdating sa digmaan. No? Lahat ng mga powerful na mga bansa ngayon mga kapatid. It is his object to incite the nations to war against one another. Kung bakit may digmaan ngayon, dahil kay Satan yan. For he can thus diverts the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Sa pamagitan ng mga war na yan mga kapatid, madadivert ang kaisipan ng mga tao para sila ay makapaghanda upang makatayo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yan ang kanyang object. At lahat yan, ang nasa likod niyan ay ang spiritualism. Mga kabataan ngayon mga kapatid, gustong-gusto yung ML na laro, yung patayan. Ano pa yung mga patayan nga na laro? Yung talagang barilan talaga. No? Ha? Roblox, meron din yan. Ha? Ewan ko ng mga pangalan niya, yung talagang parang realistic na talagang hahawak ng baril, tapos mauubusan ng bala, mga ganun-ganun. Basta't hinahanda ang isip ng mga tao para sa digmaan mga kapatid. Mga kabataan pa lang. Sino ba yung ginagamit sa Ukraine ngayon? Sino yung mga ginagamit sa Ukraine para sa digmaan mga kapatid? Mga kabataan na hilig sa ML. Hilig sa mga patayan mga kapatid. Okay?